Lagot, the game is over. Breaking news, kakapasok lang, laglaga na, malala. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok. This is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation. Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang Banateros, mga katunay. At isa din dyan ang idol natin, si Banat Bay. Ipagpatuloy natin. And I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the Eto, dito, nagbabanta na siya. Kung ako, parang tinatagalog nila dito, kung ako ilalaglag ninyo, at ako kung gagawin yung fall guy, ako yung gagamitin ninyo, hindi ako babagsak na mag-isa. Sama-sama tayo. Sama-sama tayo sa impyerno. Ganon eh. Ganon na yung kanya. Bigla siyang nagsalita, no? Bigla siyang lumitaw kasi ito yung nagiging usapan eh. Bigla siyang lumabas, 'di ba? Bigla siyang lumabas, bigla siyang nagsalita. Kung kailan na balita na yung partner niya ay nahuhuli na. Parang kinabahan na. Yung sinasabi ngayon. Kaya nga alupit eh. Sabi ko, so, ibig sabihin, aminado ka. 'Di ba? Pero yun nga lang, tama ka sa sinasabi mo. Hindi ka malalaglag na mag-isa. Isasama mo yung mga demonyo mong kasama. Sama-sama kayo sa impyerno. Yun ang pinakapunot dulo nito sinasabi niya eh. Wag ako. Sama-sama tayo sa impyerno pag ako ilalaglag nyo. Eh, nako po. Mukhang matatako dito si Marcos. Alam mo naman si Marcos. Mahina bayag nun eh. Hindi, totoo naman eh. Hindi, again, it's figurative speech. Hindi ko ibig sabihin merong yung bayag niya. Ibig sabihin, walang bayag yun. Mahina yun eh. Mahinang nila lang yun. So, matatakot siya dito. Shit, yari tayo dito ah. Baka gano'n ang sabihin niya, di ba? Yari tayo dito ah. Delicates tayo dito ah. Mukhang pumalag si Insan ah. Insan! Mukhang pumalag. Mukhang mayayari tayo, di ba? guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Do not settle for the easiest headline. Do not confuse public pressure with prosecutorial duty. What I ask of the office of the Ombudsman is simple. Follow the rule of law and due process. This is a serious matter, and it should be handled with seriousness, not with haste, theatrics, or shortcuts. I'm ready and willing to respond to every allegation in the proper forum, through the proper pleadings, motions, and submissions that the law allows. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. I know enough to defend myself, and if I am forced to do so in public, I will. Maraming salamat. Ang tapang eh, no? Alam mo, Sir Tabs, no? Sir Tabs, hindi ka naman dapat matakot sa mga panahon na to. Kasi sa totoo lang, no, sa totoo lang talaga is hindi ka naman makukulong, hindi ka naman mananagot. Eh, ikaw ba naman ang Insan eh? Insan! Siguro kung sakasakali na kung iniipit ka man nila ngayon or parang pinapalabas nila na hinihigpitan ka nila ngayon, syempre para ipakita lang naman sa mga tao na kunwari wala silang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Pero wala ka naman dapat ipag-alala. 'Di ba? Ako. Ayan. Eto, punot dulo nito, talagang tinatakot niya yung mga maglalaglag sa kanya. So, sabi ko nga, kesa na napabuti itong kanyang sinasabi dito, lalong napasama. Di ba? Bakit? Dito, sinasabi niyang, wag niyo ako ilaglag ha. Tanginan niyo, pag nilaglag niyo ako, lalaglag ko rin kayo. Sama-sama tayo dito. Yun eh. Diba? Maganda yun. Talagang mas maganda yun. Yun ang hintayin natin. Laglagan. Diba? Kung sino yung maglalaglag sa kanya, di laglagan na.
O yan ha, talagang hinahamon na kayo ni Tambi. Yun ang pinakapunot-dulo niya dito eh. Ay, laglag niyo ako, sige laglagan tayo. Huwag kayong magalala, hindi, isasama ko kayo dito. Sama-sama tayo. Oh. Dahil dyan, mga kababayan, tagumpay. Kumbaga, ipaparanas niya ang katapusan. Tagumpay ho yung ating inaasam na lumabas ang katotohanan. Ano kayang sasabihin ni Auntie Claire dito? Ako, si Auntie Claire, magsasalita labang kay Tambi, ewan natin. Ayan nga, Auntie Claire, anong masasabi mo dyan? Kasi parang mabigat yung mga naging testimonya, yung mga salita, no, ni Tambi na parang may pagbabanta na kapag siya ay nilaglag, tapos na lahat ang usapan. Siyempre, alam mo naman, ang pambansang fake news na si Auntie Claire. Ipagtatanggol na naman niya yung amo niya. Pero sa tingin ko, delicates na siya dito eh. Yung sa mga bitaw nito ni Romualdez, delicates na siya dito. Kaya ako ewan ko. Sa tingin ko lang sa tingin ko, Sa totoo lang talaga, yung si Romualdez talagang nakikita natin, no, sa hilat siya pa lang niya, parang marami siyang nalalaman. Yan ang hinihintay natin mag-star witness. Yan ang hinihintay natin talaga na magbunyag na dapat ibunyag. Kapag yan binunyag ang dapat ibunyag, naku. Tapos magtugma pa sila ni Saldi ko nang sasabihin, no? Kaso ang tanong, diba? Inaglag ba? Parang malabo. Malabo pa sa tubig kanal. eto na. Eto na yung inaantay natin. Ito yung inaantay natin na magbubulgar talaga ng kung sino ba talaga ang mastermind. Naku po. Baka alam nyo magbago pag-iisip ni Isko. Yeah? Kasi sabi ni Isko, wala daw, malay mo magbago na yung isip niya. Kasi ito, derechuhan na eh. Hindi lang niya pinangalanan si Marcos, pero derechuhan na sinasabi niya na, uy, eto executive ang talaga may kagagawa niyan. So, ewan natin, Ito pa, i-play naman natin. Ito kasi yung bago lumabas ito. Okay? Recent lang ito eh. Ibig sabihin nung gabi na ho ito, mga I think 11 or 12 or something like that. Basta mga ganong, hindi pala, mga 10. Lumabas muna yung balita na i-freeze ng ombudsman yung pera niya. I-freeze yung pera niya at hindi siya palalabasin. Tapos bigla lumabas ito. Hinarang ni Ombudsman Boying Remulla ang plano ni former House Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Tulad ni Zaldico, baka raw kasi tumakas ito sa pananagutan matapos madawit sa flood control scandal. Hinahabol na rin ng mga ombudsman ang mga ari-arian ni Romualdez. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Hinihinga ng Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank account at assets ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa kinaharap ni Romualdez na issue ng money laundering at korupsyon na maaari ring dikit sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Parang nilalaglag na siya, Boying Remulla, hinihintay na lang nila na ma-endorso ng AMLAC sa Court of Appeals ang freeze order. Well, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. We expect it to be filed by... Pero alam mo, dahil sa daldal nito, lalo sila napahamak. Kasi one, if you're going to freeze someone's account, money, hindi mo announce yan. Bakit? Ikaw i-withdraw yan. Hindi, pwede naman niya isarado yung account niya eh. Di ba? Agad-agad. Pera niya yun eh. Oo, magpa-flag Pwede niya yung tanggalin lahat AMLAC. yun. Pero pwede niya ilabas yun. Agad-agad. Ipapa-freeze. Pangalawa, do you think yung pera ni Romualdez nandito? Yung talagang tindi ng yaman niya? Nandun yan. May Swiss account yan. Wala, yan baga hindi dito yan. Siyempre, lalong-lalo na nagkakaroon ng issue dito. Nagkakaroon siya ng issue dito. Siyempre, maaaring nasa ibang lugar yan. Hindi lahat ng pera niyan dito ilalagay. Kung meron man, di ba? Ayan kung meron man. Kasi doon pala sa, kinuwento sa akin doon pala sa Swiss na yan, yung mga ganyan-ganyan, ano daw yan, dyan daw talaga nag-o-open ng lahat ng mga illegal na tao sa buong mundo. Kasi doon walang question. Kinuwento sa akin, nagkwento sa akin to. Basta isang abogado nagkwento sa akin to eh. Doon daw talagang walang tanong-tanong kung saan mo kinuha yung pera. Basta inilagay mo dyan yan. So kaya nga, etong pag-announce niya, alam mo naman kasi, bida-bida ito si Remulla eh. Bida-bida ito eh. Gusto magpabida nito, siguro malamang nautusan din ng mastermind at sinabing, para meron namang mangyari, ipitin na natin to, ilaglag na natin unti-unti ito si Romualdez. Kasi ulo ko na hinihingi ni Baste. Sabi ko ni Baste, ay, ulo mo! Ulo mo. Hinihingi na yung ulo ni Baste. Hinihingi na ni Baste yung ulo ni Marcos, kaya tuloy, kailangan may ibang ulo na sila ibigay. Eto tuloy. Kumbaga gagawin na naman nila sakripisyong tupa
Paano kay Bong Revilla, no? Sakripisyong tupa? Papayag ba naman si Tambi na gawin siya sakripisyong tupa? Eh baka mamaya, mga 1 taon o 2 taon ka lang ikulong. Tapos palabasin ka na. Alam mo, basta kagagawan mo ito. Sa totoo lang, kagagawan mo ito. Dahil dyan sa ulo-ulo na. Ayan. Mukhang yung ulo ni Romualdez ang ibibigay. So, give or take a few days for the Court of Appeals to act on our request. Nabanggit din ni Remulla na humiling si Romualdez na makapagbiyahe papuntang Singapore para mag-check up. Pero tutol dito ang ombudsman. Paliwanag ni Remulla, ayaw na nilang maulit ang nangyari kay resigned Congressman Zaldico. Nako. Kaya lang, siyempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe, bila siya aalis. Eh baka mamaya, wala na tayong mapanghawakan dito sa bansang ito. Kala mo naman totoo. Di ba? Sana nga totoo yung sinasabi nila na kaya ayaw nilang paalisin si Tambi para talagang i-hold nila kasi kailangan talaga maimbestigahan si Tambi. Hindi niya pa pwedeng takasan kung ano man yung investigasyon na nag-aabang sa kanya. Sana ganun nga. Di ba? Hindi kaya mamaya hokus lang to, mga ganyan, para bubangon lang ang pangalan, para sabihin na kumikilos, para di ba? Kasi nga alam natin, malapit na eleksyon eh. Yun ang hinahanap ng mga tao, yung pagkilos sa mga flood control project, yung kailangan may managot. So hindi kaya ganon, na parang sinasakripisyo nyo lang, na sinasabi nyo lang na ganyan, na kailangan i-hold namin yan kasi baka mamaya tumakas yan, katulad kay Saldico. Di ba? Lahat ng ating nais panagutin o pasagutin ay mawala na lang sa ating jurisdiction. We did not respond favorably to the request that he be allowed to leave because magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti nang sabi ang sana naman dito lang siya magpa-check up kasi naman magagaling naman ang doktor natin dito. Base sa request ni Romualdez, ngayong araw dapat lilipad papuntang Singapore ang House Speaker at 5 araw raw sana ang ilalagi nito doon. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na hinainan ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO mula sa Department of Justice noong October 2025. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But I held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Para sa agenda, Joan Manalo, Balinorio News Channel. Ayaw. Sa pahayag naman ng abogado ni Martin Romualdez, tiniyak nito na hindi flight risk ang dating speaker. Wala rin daw rason para siya'y hindi payagang makalabas ng bansa at taliwas sa sinabi ng ombudsman, granted ang travel authority ni Romualdez. Ipinakita pa nito ang travel clearance mula sa House Secretary General. Sa nakaambang freeze order, wala pa raw silang nakikitang formal request of application sa Court of Appeals. Wala pa rin daw kasong isinampa kay Romualdez sa ombudsman. Kita mo ito? Ang weird nito Granted naman daw. Kaya nga, Granted eh. Kasi dapat kung ganyan na hinohold nila yan, dapat hindi maging granted yan. Diba? Kasi makikita, hinohold naman yan Bakit naging granted? Kasi, so far, ginrant ng Kamara yung travel authority. Lumabas yan Ginrant ng Kamara yung travel authority ni Romualdez. Pero merong sinasabi si ombudsman na pipigilan daw nila o wag daw sana. Pero hanggang wala kasi yung case at hihingin mo yan sa court, hindi naman sa ombudsman ang court hindi sila, Sandigang Bayan. Sandigang Bayan na mag-i-issue ng hold departure order. I-issuehan yun pagka na-demanda mo na. Ang tagal ninyo Last week yung pang in-announce yan, inuna nyo pa yung announcement. Alam mo kasi ito si Remulla, bida-bida kasi Sa totoo lang, bida-bida ho yan. Sobrang bida-bida. Tuloy, ayan. Baka bukas, wala na yan baka nga pag ngayong Mahilig siya sa exposure. Diba? palang yung paglabas niya ng kanyang statement, baka nakalipad na yan Remember, tatanong si immigration. Tama yan, kasi sa totoo lang talaga kung gusto nilang aksyonan yan, dapat maaga pa lang is ina-action na nila, ginagawa na nila ng paraan yan. Hindi yung mas inuuna mo pa, magpa-press con, magpa-interview, diba? Dapat ina-actionan mo na. Ngayon kung pag ina-actionan mo na, doon ka na magpa-press con. Diba? Kasi ang problema dito, parang nagiging showbiz lang tayo. So, paano mapapanagot yung mga dapat mapanagot kung puro lang tayo showbiz dito? Lalong-lalo na kung mga dati nyong kadikit ang mga nai-involve. Diba? Pero kung hindi nyo kadikit, talagang minamadali nyo. Diba? Asan ang travel authority mo? Eto. From the House of Representatives. May hold departure order? Wala pa. So, wala magagawa immigration. Sige na, lumipad ka na. Pustahan tayo, wala na yung si Romualdez, Pustahan tayo, nakalipad na yan, pustahan tayo. Pustahan tayo. Sus! Yung mga ganyang style ninyo. Bidak-bidak ka kasi Remulla
Ayun, natatig nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.